Okay, natapos na naman ako sa meeting, finally. And madali lang yung meeting, hindi naman umabot ng matagal. 20 minutes lang naman ang inabot. And yun na naman, inulit na naman nga na pag daw ang anak ko ay nag-18 na, tinanong ko kailan mag-18. Kung aware na daw ba ako na kapag nag-18 na ang anak ko. Kung naipaliwanag na daw yun ng school na iniwan ng anak ko nung nakaraan. Sabi ko matagal ko nang alam yan. And then last year inulit-uli nila sa akin yan nung bagong school niya nung nakaraan na pag nag-18 na nga siya, siya na ang may karapatan at may hawak sa buhay niya. Ito na nga, inulit na naman. So ma'am, sabi niya, ang tawag sa akin ng babae kanina, pag nag-18 na ang anak nyo, yun na nga, halimbawa may mga kung ano man na kailangan pagdesisyon na ng anak nyo, lalo na sa financial at sa kung ano ng mga bagay, lahat ng kung anong bagay ay ang anak nyo na magdidesisyon at hindi na kayo pwede manghimasok doon kasi desisyon na niya yun, sabi niya ganun. And then sabi ko alam ko naman yun. Tapos sabi niya pa pag tumutong na siya ng 18, yun nga, kung halimbawa magkaroon uli ng meeting dito sa school at anong tawag dito, gusto kanyang isama sa meeting, iimbitahan ka niya kung gusto kanyang isama sa meeting. So ibig sabihin, kung hindi ako imbitahan ng anak ko sa meeting, ay hindi ako makakapunta, di ba? Sabi ko, anak, narinig mo yan ha. Iimbitahan mo pa ako para lamang sa meeting kung pupunta ako o hindi, at kung gusto mo ko isama or hindi. Ganun na pala talaga pag nag-18 na siya. And then sabi pa, pag halimbawa gusto na magpa-appointment ng anak mo sa doktor, kung ano mang mga appointment na kailangan niyang gawin, siya na ang magpa-appointment nun, siya na yung tatawag, hindi na ikaw. Sabi ko, wow, para kang naalisan ng karapatan nun, no? Pero yun nga, sabi ko, okay, marunong naman akong sumunod, hindi naman ako talaga mag-control sa anak ko dahil alam ko naman na, yun nga, alam ko na ganun dito, yun. So yun lang, uwi na ako, antok na ako talaga, yun. So yeah, ganun dito katindi, diba, ang mga school sa Pilipinas yan. Ako, wala kang magagawa, magulang mo kami, kaya gagawin namin na naman ang gusto namin, ano man ang desisyon namin, wala kang magagawa, kailangan mo kaming sundin, ganun, diba, sa Pilipinas. Dito hindi. Kapag nag-18 lang ang bata, ay siya na ang magdidesisyon sa buhay niya at wala nang karapatan ng mga magulang na manghimasok sa mga anak nila sa kanilang mga desisyon sa buhay. Lalo na pagdating sa pera. Hindi kagaya sa Pilipinas na, pag sahod mo, bigyan mo kami o tulungan mo kami, tumulong ka naman sa amin. Ganun. Dito hindi. Lalo na sa kinikita ng bata. Unless yun nga, ang bata ay halimbawa ay 40 years old na nakatira pa rin sa iyo, then yeah. Pero kadalasan naman yung mga bata nga dito ay bumubukod na pag edad na 18 or 21. Yun. Ganon dito. And yun nga, anak ko ay gusto nang bumukod at age 18. Sabi ko sa kanya, edi mag-aral ka muna ng college para mas so para pag 21, halimbawa, kasi pinag-usapan din sa meeting ngayon sa school na tuturuan din nila yung anak ko kung paano magkakaroon ng mga skills, kumbaga, kung paano magiging madiskarte sa buhay, parang ganun. And then, tuturo din sa kanya kung paano nga maghanap ng trabaho, makahanap ng trabaho at magtrabaho during yung summertime or during nag-aaral, ganyan. Ganun dito. Talagang hihikayatin nila na magtrabaho and then yun nga, matuto na mag-ipon nga and then matutong maghanap ng yung tamang career para sa kanya. Ganun. Okay. At saka dito, kumbaga, halimbawa, ang anak ay nakabukod na, may sarili ng bahay, sarili na niyang mga bills, hindi sila yung obligado na magbigay ng pera sa kanilang mga magulang. Hindi kagaya sa Pilipinas na talagang parang, yung mga kalat ko sa likod, yung parang sa Pilipinas na parang obligado ka na magbigay ng pera sa mga magulang. Yun, kahit nakabukod na yung anak. And kahit namumuhay na yung anak ng sarili niyang buhay is obligado na magbigay ng pera. Hindi ganun dito sa Amerika. Hindi sila obligado ng mga anak na magsustento ng pera sa kanilang mga magulang. Yun.
And ganun din naman ang mga magulang sa kanilang mga anak. Hindi sila obligado na magsustento or magbigay ng pera lalo na kung ang anak nila ay adult na, may sarili ng buhay, may sarili ng pamilya, may sarili ng mga anak. Hindi ganun dito. Yun. Talagang kung ikaw ay capable na magtrabaho, magtrabaho ka dahil hindi ka susuportahan ng mga magulang mo. Hindi nila susustentuhan ng mga anak nila at hindi rin nila susuportahan yung pagiging tamad mo or pagiging asa mo. Halimbawa, ikaw ay 40 na, yun nga sabi ko, 40 ka na, ikaw ay nakatira pa rin sa mga magulang mo, at wala kang ginagawa sa buhay mo, talagang maiinis sa magulang mo, talagang sila na mismo mag-aalis sa'yo sa kanilang poder. Pagtutulakan kanila talaga na, umalis ka na, maghanap ka ng trabaho, kasi para sa'yo din yan. Yun, hindi sila konsentidor dito. Napakabihira ang konsentidor dito. Wala pa ako nakita mga konsentidor dito na kukonsentihin nila yung mga anak nila sa maling gawin nila. Hindi sila ganun. Kasi naniniwala sila na if you enable ang isang tao na able naman na magtrabaho at buhayin ng kanyang sarili, tapos ini-enable mo nga, is lalo silang magiging parang magiging disabled sila. Magiging parang mawawalan sila ng sariling diskarte sa kanilang buhay. Mawawalan sila ng sariling kakayahan, sariling goals para abutin yung sarili nila ng mga pangarap sa buhay dahil nga kinonsinti nila. So, hindi sila ganun. Yun ang paniniwala nila. And napatunayan nila na totoo naman talaga. Yun talaga yung case na nangyayari kalimitan kapag tinutulungan mo parati yung tao. Is talagang hindi na natututo na tumayo at mamuhay ng kanya. Yun ang paniniwala nila. Kasi maraming case na ganyan. And then, ayaw din naman nila na dumating yung panahon na yun na nga hindi natutong mabuhay ng kanila, di ba? Na nakaasa pa rin sa mga magulang nila or nakaasa sa mga anak nila, ganun. Nang dumating yung panahon, maybe, 50 years later, hindi nila masuportahan yung sarili nilang buhay kasi nga, hindi na sila natutong buhayin yung sarili nilang buhay. Umasa na lang sila sa iba hanggang sa pareho na silang nahihirapan. So, yun ang paniniwala ng mga American dito kung bakit sila talagang napaka-independent. Yun, lalo na sa kanilang mga anak. And, ganun din sa magulang din naman. Yeah, kasi lahat ng mga magulang talaga dito is nagtatrabaho at talagang inihahanda nila yung mga buhay nila hanggang sa pagtanda nila. Kasi ayaw na ayaw nila na umasa sa kanilang mga anak. Ayaw na ayaw nila na umasa sa isa't isa. Ayaw na ayaw nila lalo na sa pinansyal na napakalaking burden kasi noon. Naniniwala sila na napakalaking burden noon na aasa ka sa ibang tao. Lalo na kung halimbawa, yun nga, dumating ang panahon, tumanda ka na, nagkaroon ka ng sakit, malalang sakit, hindi mo maipagamot yung sarili mo. Kasi nga wala kang pera and then yung anak yung hihinga mo ng pera. So, si anak naman ang magsasuffer. Si anak naman ang unti-unting matutunaw, parang ganun. Unti-unting mawawala ng lakas kasi hindi na niya makayang dalhin yung problema ng iba. Yun. I mean, I'm not saying all, pero yun talaga yung paniniwala nila. Ayaw nilang maging pahirap sa isa't isa. Ayaw nilang maging burden sa kanila. Napatunayan nila na mas madali ko na ihanda mo rin yung sarili mong buhay. Ako ganun din yung paniniwala ko. Mas madali talaga yung ganun. Kasi mahirap na hihingi ka pa talaga ng pera kapag nagkasakit ka, di ba? Halimbawa, nagkaroon ka ng cancer. Hihingin mo pa yung pera. Kanino mo hihingin yung pera or kahingian mo na kung kani-kanino. So, napakahirap nung ganun. Kaya talagang mahalaga na maihanda talaga yung buhay mo hanggang sa pagtanda. Yun. Kumbaga, magkaroon ka ng goal na ihanda yung kinabukasan ng mga anak mo and then ihanda mo rin yung kinabukasan mo at the same time. So, maging bali, dalawang future yung naihanda mo, kinabukasan ng anak mo at kinabukasan mo. And then, pareho yung kinabukasan. Kasi, and in return, kung talagang, kasi mga anak or kung sino man, mostly mga anak, kapag maganda talaga yung naipakita mo sa mga anak mo, halimbawa, nakita nila nagsumikap ka, nakita nila na ginapang mo talaga sila sa pag-aaral, ginapang mo talaga sila sa, alam mo yun talagang maganda yung nakita niya sa mga magulang niya, punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng inspirasyon,
talagang si mga anak is talagang magkukusa na ibalik ito sa mga magulang niya, yung kabutihan na ginawa sa kanya. Gano'n, gano'n sila dito. And gano'n din naman ng ibang tao. Yun, kahit saan siguro. Yun. Sabi nga, kung ano itinanim yun ang aanihin. So, kaya doon ako naniniwala talaga. And masasabi ko naman na naging mabuti naman ako sa anak ko. Kaya I'm sure naman na yung anak ko ay magiging mabuti rin. Pero hindi ako maasa sa anak ko na darating ang panahon na siya naman yung mag-aano sa akin. Nasa kanya na yun, kumbaga. Kung ibalik man niya sa akin yung mga kabutihan na nagawa ko sa kanya noon, ay di maganda. Kung hindi, ay okay lang din. Yun. Hindi ako umaasa ng lubusan, umaasa na ganun din ang ibabalik niya sa akin. Hindi ko inuobliga ang anak ko sa mga ganun. Kasi ayokong magdala siya nung parang may dala-dala siya na responsibilidad, parang ganun. Lahat tayo magkakaroon ng mga sariling responsibilidad sa buhay. Ang ating mga anak, tayong mga magulang, ganun. And unti-unti marirealize natin sa buhay natin yung kung ano yung mga responsibilidad natin sa buhay. Gagawin natin ang isang bagay dahil sa pagmamahal. Gagawin natin ang isang bagay dahil sa ito'y ginusto natin. Hindi dahil sa ipinaako sa atin. Yun ang masasabi ko. Bye.